Tura pa lang. Sa laki ng mukha ko. Ayan, ang pinakasabaw. O, diba? Kamusta mga boss? Isipon ako. Kasi medyo mga boss, pakiramdam ko ay nagbabago na yung panahon. Sa umaga, pagpapasok ako ng alas 5 ng madaling araw, maliwanag pa. Pero nitong mga nagdaang araw, madilim na. Ayan. Batiin ko muna kayo. Kamusta kayo mga boss? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Batiin ko rin yung mga kababayan natin na nandito sa ibang bansa. Lalo na yung mga kababayan nating OFW na nasa part ng Middle East. Kamusta po kayo? Nawa po kayo ay safe at nakatagpo kayo ng mabait na employer. Yung talagang pamilya ang trato sa inyo. Alam niyo naman sa Middle East, diba? Lalo na sa bansang Kuwait. Nakakalungkot, diba? Pero maging positibo tayo sa buhay at palagi tayong magdasal. Hindi tayo papabayaan ni Lord. At ayun mga boss, nagsalang ako mga boss. Nagpapakulo ako nung baboy. Magluluto ako ng bistek mga boss. Yan. Pork bistek mga boss. Pinapalambot ko muna siya ng konti. Alam niyo yung malambot talaga yung karne. Tapos saka ako siya ipiprito. Para saglit ko na lang siyang ipiprito. Mantika mga boss. Wala akong part-time ngayon 2 araw na. Pero nung mula Sunday, sunod-sunod naman yung part-time ko. Nagkaroon lang ako ng oras sa part-time ko na 24 hours a week. Minsan 25, 26. Happy na ako nun. Di ba? Malaki na yun. A week. Paano kung sa isang other week pa meron ka ulit ganun 20 o 24 hours. So meron ka mga 48 something, di ba? Sa isang cut off, sa isang paycheck mo, di ba? Malaki na yun. Pero syempre dahil malaki yung tax dito, aminado naman ako na malaki yung tax dito sa British Columbia, sa BC. Pero yung tax dito, napapakinabangan mo. Ayan. Nasundutan natin ng DPWH, no? Dito yung tax mo, napapakinabangan mo talaga. May tinatawag sila dito ng tax refund. Ayan. Di ba? Magpa-opera ka. Kahit ilang beses ka magpa-hospital, libre. Ba? Magluto na tayo mga boss. At nasan ba yung aking pork? Ito na mga boss. Magluto na tayo ng pork chop. Sana. Yun. Ang aking tong mga boss. Pinainit ko na tong kawali mga boss. Aw! Bobo. Ang init pa. Ayan. Ay, di camera ko ay makasama eh. Ayan. Kita niya na. Kita ba? Lapit ko na lang mamaya. Dalawa lang muna at maliit yung ating kalan. Maglalagay ako ng toyo mamaya. Gagawa ako ng pinakasabaw niya tsaka ito. Tapos sibuyas.
Sibuyas na puti. Ayan. Lagyan natin mamaya mga boss. Pakita ko muna sa inyo bago natin to iwanan mga boss. Ayan. Balikan natin yan maya mga boss. At pagkaprito niyan, saka ako gagawa nung pinakasabaw niya. Lalagay natin sa ibabaw. Ayos mga boss. Marami na naman ako makakain nito. May sunog. Napapanood ko ng balita, pambihira yan. Ayan. Hinaan ko ang konti, pambihira. Hinaan ko na mga boss. Pakita ko sa inyo itsura. Nasunog yata o hindi naman. Ewan ko ba? Pwede na to mga boss. Hanguin ko na. Wala ko ng panibagong dito ko nalalagay. Medyo malalim to mga boss. Tignan nyo naman yung kulay na yan mga boss. Oh. Diba? Panalo. Sa laki ng mukha ko. Biro lang. Siguro sabi nanonood sa puro kalokohan to si Boss J. Di naman mga boss. Minsan may time tayo na malungkot tayo. Ganyan. Siyempre tao tayo mga boss. Siguro sasabihin sa akin ng isang nag-comment dyan. Parang wala namang problema si Boss J. Lagi lang nakabungiskis, nakatawa. Hindi mga boss halos lahat naman ng tao may problema mga boss. Mapamayaman o mahirap, may problema. Ang problema, hindi naman mawawala mga boss. Laging nandyan, nakakabit sa tao. Meron lang talaga mga tao na magaling magdala ng problema. Yung bang hindi dinadala sa trabaho. Kasi iba-ibang klase yung problema, di ba? Personal, trabaho, family. Ganyan, alam mo yung mga broken hearted. Yung mga ganyang problema mga boss. Pero kapit lang mga boss. Tiwala lang tayo kay Lord. Lagi yung dapat mauna ang Lord para lagi kang kumalma. Lalo na kung ikaw ay malayo sa pamilya, nag-iisa ka dito sa ibang bansa. Mas mahirap yun. Kasi dinanas ko yun. Trabaho ako sa Qatar at sa Dubai. Ako lang mag-isa siyempre. Mahirap malayo. Lalo na pag dumating yung time na nagkasakit ka. Alam mo yun, di ba? Yung pag-uwi ka ng dorm o ng bila mo, galing trabaho, ikaw lang mag-isa. Diba? Alam mo yun? Mga ganun. Pero marami tayong mga kababae na gano'n ng sitwasyon sa ibang bansa.
pero patuloy pa rin sila, di ba? Patuloy pa rin nag-abroad kahit mag-isa sa ibang bansa. Dito sa Canada, PR ako dito. Si Mrs. Citizen, yung anak ko citizen. Pero, mas gusto pa rin namin mag-asawa na magretiro sa Pilipinas, mag-for good, habang bata pa. Sana sa tulong ng Lord, matupad yung aming gustong mangyari baga. Yung habang bata pa, ma-enjoy mo na yung iyong buhay, di ba? Maganda siguro yung 6 months ka sa Pilipinas, tapos babalik ka dito 6 months ulit, di ba? Alam mo yung ganung sarap, no? Sana matupad, di ba? Alas lahat naman siguro nandito sa Canada, siguro yung iba ganun ang gusto mangyari. Yung bang mas mahaba yung inilaan mo sa Pilipinas kaysa dito sa Canada. Pag dumating ka na dun sa time na okay na yung mga anak mo, malalaki na sila, nagtatrabaho na sila, di ba? So yun yung gusto sana namin mangyari. Sana tulong ng Lord matupad, di ba? Kaya sa ngayon, doble kayod muna tayo dito sa Canada. At one day, darating din yun. Tikman natin. Parang may yata paminta, mamira. Okay lang yun, mga boss. Ayos lang, Ay! Buhay ni Boss J. Kaya natin ng sabaw pa na konti. Para mas masarap kumain, pag may sabaw. Punasan natin to para hindi tayo mapagalitan ni Mayora. Takot pala. Hindi naman, mga boss. Siyempre, mapapagalitan tayo, mga boss. Nagluto tayo, dapat malinis yan. Bawasan lang natin ng konti, mga boss. Ang kalat. Makalat ako, mga boss. Wala yung sipon ko, tanyo. Nung binom ako ng maligamgam na tubig, tapos binom ako ng gamot agad. Kasi baka lumala. Hindi ako makapagtrabaho ng ilang araw. Diyos ko po, patawarin. Marami tayong mga bayarin dito. Ayos. Next na gagawin natin ay, wait lang. Maghugas ng ating pinagamitan. Ano naman yan, no? Ayan ang pinakasabaw. O, diba? Naglagay ako ng kandila para mabawasan yung amoy prito sa loob ng bahay namin, mga boss. Yan yung ating niluto. Mamaya kakain na tayo.